Panginoon, patuloy po ninyo kaming puspusin ng awa at pagmamahal. At alam namin na walang imposible sa iyo. Naway patnubayan po ninyo ang mga naapektuhan ng lindol at iba pang sakuna sa Mindanao Region. Alam namin na kayo ay isang mapagmahal na ama na hindi pinababayaan ang kanyang mga anak, lalo na sa oras ng sakuna. Amen. Celebrating 57 years of Catholic broadcasting. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanalig. Kapanalig makinig, usap-usapang may hatid, tanging pag-asa at pag-ibig, nagpapalaya ang katotohanan ng batid. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Araw ng Sabado ay 13 sa buwan ng Hunyo, taong 2026. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Binigyan diin ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula na ang tunay na kalayaan ay hindi lamang nakabatay sa kasarilang pampolitika, kundi sa paglaya mula sa kasalanan, galit, pagkamakasarili at kawalan ng pag-asa. Sa paggunita ng 128 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas, nakasabay ng kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, hinimok ng Kardinal mga Pilipino na pagnilayan ng mas palalim na kahulugan ng kalayaan bilang mga tagasunod ni Kristo. Ayon kay Cardinal Advincula, magigiganap lamang ang kalayaan ng isang bansa kung ang mamamayan nito ay matututong magmahal, magmalasakit at magsakripisyo para sa kapwa at sa bayan. Bigyan pugay rin niya ang bayaning Pilipino na nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan ng bansa at sinabi ang kanilang sakripisyo ay bunga ng taus-pusong pagmamahal sa sambayanan. Ipinaalala rin ng Kardinal na ang dignidad ng bawat tao ay nagmumula sa walang kondisyong pagmamahal ng Diyos at hindi sa katayuan, tagumpay o kakayahan ng isang tao. Nanawagan din si Cardinal Advincula sa mga pinuno ng bansa na mamuno ng may integridad, sa mga pamilya na mamuhay na may pagkakaisa at sa mga komunidad na pairali ng malasakit sa kapwa. Sa kanyang mensahe, hinamon din niya mga Pilipino na pag-isipan kung anong uri ng puso ang huhubog sa kinabukasan ng bansa. Isang pusong manhid at makasarili o pusong marunong magmahal at maglingkod tulad ng puso ni Jesus. Magbabalik ang mga balita mamayang 1:00 ng hapon na kanyang kapanalig Maria Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Renalyn. Renalyn, araw-araw. Ang kalinis-linis ang puso ni Maria. Ngayong Sabado, 13 ng Hunyo, ay kapistahan ng kalinis-linis ang puso ni Maria o Immaculate Heart of Mary na tanda ng dakilang kadalisayan sa kanyang pagtugon sa utos ng Diyos na maging ina ni Jesucristo at ang kanyang pagmamahal sa anak ng Diyos na si Jesus. Sa misyon nitong pagtubos sa sangkatauhan, ang kapistahan ay nagtuturo sa kahalagahan ng buhay ni Maria sa kanyang pagiging masunurin sa banal na espiritu kung saan naranasan ang parehong kagalakan at kalungkutan, ngunit nanatiling tapat sa kanyang pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Maging inspirasyon nawa natin ang kalinis-linis ang puso ng mahal na Birhen na handang sumunod sa kalooban ng Diyos at naggatid ng pagmamahal sa kanyang anak na si Jesus. Immaculate Heart of Mary, pray for us, now and at the hour of our death. Amen. Handa na ba ang mga students sa bagong school year ng pag-aaral? Tandaan
Tandaan ang mga sumusunod bago pumasok sa klase. Ihanda ang iyong mga gamit at matulog ng sapat para maging alerto sa buong araw. Huwag kalimutang kumain upang magkaroon ng lakas at konsentrasyon sa pag-aaral dahil mas madali talagang matuto kapag handa ang isip at katawan. Ugaliing dumating ng maaga sa paaralan at makinig ng mabuti sa inyong mga guro. Sa pagbubukas ng klase, dalhin ang sipag, disiplina at positibong pananaw. Huwag matakot magtanong at maging mabuting kaibigan sa lahat. Ang bawat araw sa paaralan ay bagong pagkakataon para matuto at umunlad. Para naman sa mga magulang, gabayan ang inyong mga anak sa kanilang mga gawain. Alamin ang kanilang mga pangangailangan sa paaralan at maglaan ng oras upang kumustahin ang kanilang pag-aaral. Ang simpleng suporta at pag-unawa ay malaking tulong sa kanilang tagumpay. Kaya ang sama-samang paghahanda ay sama-samang tagumpay sa pag-aaral. Isang mensahe ng inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Programang titimbang ng katotohanan sa usapang panlipunan. Veritas. Magpapayabong sa moralidad ng bawat Pilipino. Veritas. Magsusulong ng mga doktrina ng simbahan sa sektor ng ekonomiya, politika, kultura at kalikasan. Veritas. Tuwing Sabado, kasama si Reverend Father Jerome Ceciliano. Veritas. Good morning mga kapanalig. Happy to be back in the Philippines. Dumating po ako dito last June 8 at mga ilang araw na rin po ako nakalipas pero tayo po ay nag-a-adjust pa rin sa oras dahil po doon sa Europa, 6 hours behind dito po sa Pilipinas. Kaya po ngayon pong alas 11 ng umaga dito, alas 5 pa lang ho ng umaga doon po sa Europa. Nasa kasarapan pa po ng tulog. Pero kahit na ando doon po tayo nitong nagdaang buwan, ay tuloy-tuloy pa rin po ang ating palatuntunang veritasan dahil ayaw po nating mamiss yung pong mga mahalagang issue na dapat po nating talakayin at tutukan. Ngayon pong umagang ito sa ating palatuntunan, pag-uusapan po natin yung pagre-restore ng elektrisidad dyan po sa Mindanao na alam natin na dinaanan o kumbaga nagkaroon ng lindol, kung kaya naman ay apektado yung pong kanilang electricity connections. Ika nga, kaya ayon po dito sa ulat, meron pa rin pong mga 30,000 na di umano ay hindi pa rin nare-restore yung pong electric supply sa kanila. 30,000, pero sinasabi baka ito ho yung maaaring household o kaya bahay siguro to. Kasi nga po, 7.8 magnitude yung pong tumamang lindol o nangyaring lindol dyan sa Kalakhang, Mindanao. At ngayon pong umaga, makakapanayan po natin si Yusek Mario Marasigan ng Department of Energy. At tatanungin po natin siya kung una, kailan ba talagang totally marirestore ang electric supply dyan sa Mindanao o ano po ba ang ginagawa na rin ng Department of Energy, sino ba yung mga katuwang nila, at ano pa bang mga expectations na dapat na meron ng tao para hindi naman ho sila, ika nga ay ma-disappoint. Okay? Habang naghihintay po sila ng restoration nga po nitong electrical supply. Magandang umaga po sa inyo, Yusek. Father Jerome Ceciliano po ito. Okay, ayon po sa balita, nag-research po ako dito, 30,000 consumers in Mindanao is still without power supply. Ayon po yan sa Department of Energy. At sabi din po ng Department of Energy, minomonitor din po nila ang dalawang electric cooperatives kung saan yung mga consumers na nabanggit natin, 30,000 of them, ay wala pa rin pong elektrisidad. Okay? At sabi din po dito, ang kanila pong restoration efforts ay in-expedite na at sila ay nakikipagtulungan na rin sa iba't ibang mga grupo at ika nga meron silang tinatawag na task force kapatid dito po sa General Santos City at sa Davao del Sur para immobilize na yung pagtutulungan
sa pagkakaroon nga ng electric supply. At sabi pa po ng Department of Energy through our guest, si Yusek Marasigan, I quote, yung ibang mga electric cooperative ay nagpadala po ng kanilang mga contingencies. May mga dala po silang equipment, supplies, boom trucks na tumutulong para sa restoration efforts. So hindi naman po nagpapabaya, ika nga. And then, the National Electrification Administration, o yung NEA, reported that 96% of areas in Mindanao affected by the major earthquake are already energized. This is equivalent to 24 out of 25 municipalities in southern Mindanao. At least, kita natin yung effort, nagbunga naman yung effort, at 96% na ang merong power supply. Pero 30,000 consumers pa. Well, medyo, confusing din yung number kasi syempre hindi naman yung individual, ika nga, ang kumbaga ay minemeasure mo dito. Pero palagay ko, yung mga 30,000 na to, ito yung mga nakapangalan na sinisingil nila. So, equivalent na rin yan sa household o di kaya sa mga bahay. Medyo marami-rami pa rin po yan kung 30,000. Kasi, di ba, kapag po tayo nakalista, okay, ang pangalan po ninyo nakalagay doon, pero ang sinusupplyan naman siyempre yung bahay ninyo. Pero nakapangalan sa inyo. So ako, I take it to mean that yung 30,000 na yon, 30,000 houses pa rin. Okay? So yun po ang kumbaga akin. Pero linawin po natin yan sa ating guest si Yusek Marasigan. Pero yung pong nangyaring lindol dito po sa Mindanao, totally unexpected yan. Wala man lang na kumbaga nasasagap na sa radar para ma-warningan po yung ating mga kababayan at binigla na nga lang po yung ating mga kababayan yan sa Mindanao nitong 7.8 magnitude na lindol. Buti na lang po nangyari ito ng daylight kasi kung gabi po ito nangyari, mas delikado, baka mas malaki po yung pinsala. At yung nakita ko sa mga video, mga estudyante, nasa loob sila ng paaralan tapos biglang lumabas. At least yung mga drill sa ginagawa patungkol po dito sa kahandaan natin sa ganitong mga sakuna, ganitong mga kalamidad, ay nagbunga naman. So naging mahinahon, although yung iba syempre in state of shock yan Hindi naman nila inaasahan yan, kaya natataranta din yung iba. Yung iba syempre natatakot, yung iba parang wala na sa sarili. But then again, they were able to contain, especially yung mga nakikita natin ng mga estudyante, natulungan sila ng kanilang mga, mga teachers, mga guro, at malaking bagay, ika nga, yung mga drill na ginagawa po natin. Kaya huwag babaliwalain yung mga drill na yan. Okay, si Yusek Marasigan po ay nasa kabilang linya na, makakausap po natin patungkol nga po dito sa restoration ng power supply, dyan po sa bahagi ng Mindanao na tinamaan po nitong earthquake. Magandang umaga po sa inyo, Yusek. Father Jerome Ceciliano po ito. Magandang umaga rin po, Father Jerome Ceciliano. Salamat po sa inyong imbitasyon at binabati ko rin po ang inyong mga taga-subaybay. Okay, Yusek. Sa ngayon po ba, as we speak, ay 30,000 pa rin ayon sa ulat ang, kumbaga wala pa rin power supply, wala pa rin elektrisidad? Nabawasan na po ito, pero okay, marami-rami pa rin nga po yung ating hindi po mga konsumidor ng kuryente na hindi pa po natin nabibigyan ng serbisyo. Sa dalawa pa pong electric cooperative ang ating tinitignan at minomonitor pero yung pong sa South Cotabato na nakakasako po sa GENSAN, 91.9% na po ang kanilang energization. So, konti na lang po yung natitira pero may alam po natin kung tayo po yung apektado, marami pa rin para sa atin yon. Samantalang sa Davao Sur Electric Cooperative po, mahigit na lang pong 1,000 yung ating hindi na bibigyan ng serbisyong kuryente at 99.4% na po yung nakompleto nila. Bukod po rito, meron po tayong mga isla na separate po sa main grid. Hindi pa po lahat ng ating area. For example, meron po tayong isang maliit na isla sa Sarangani. Ito po ay nasasakupan ng barangay Kamalig.
ating power plant doon sa area ay fully restored, pero yung pong ating mga linya ng kuryente ang hindi pa po naaayos, kung kaya't meron pa po tayong mahigit sa 1,000 mga customer na hindi nabibigyan ng kuryente. Ganon din po sa isla ng Balut. Hanggang sa ngayon po ay nakiklearing pa rin po sila at hindi pa po sila makapagbigay ng sapat na kuryente dahil po sa mga linya na hindi pa natatapos. Okay, binanggit po ninyo yung South Cotabato, nabanggit din po ninyo yung Davao del Sur. Ano pa po bang lugar sa Mindanao ang naapektuhan po nitong kawalan po ng power supply? Sa ngayon po wala na po tayong namomonitor na wala. Yung pong yung mga naapektuhang area sa Davao, ganoon din po sa probinsya ng Cotabato, South Cotabato at Sarangani. Lahat po sila ay nabigyan na ng serbisyo ng kuryente. Hindi naman po kulang ang ating supply kahit po meron pang mga planta na hindi tumatakbo. At yung pong ating mga transmission facilities ay 100% na po na i-restore natin. So yung pong mga linya na lang talaga, yung mga tinatawag nating feeder lines, papunta po dun sa mga barangay at yung mga linya po buhat sa barangay papunta sa mga bahay ang hindi natin na i-restore 100%. Okay, forgive me for my ignorance. Pag sinabi ho nating linya, ito po ba yung mga kawad ng kuryente, yung mga poste na napinsala, kaya dapat ay ayusin po muna? Tama po kayo. Yun po yung mga poste at linya ng kuryente, kasama na po yung mga transformer na dapat po ay bisitahin, inspeksyon ng maigi dahil pinangungunahan po natin ito ng safety. Ayaw po natin na biglaan natin sa pagbibigay natin ng kuryente, pag in-energize natin yung linya, mas malaki pong sakuna yung mangyari. Okay. Ano po ba yung timeline? Kailan po niyo nakikita na fully restored yung electric supply po dito sa mga binanggit po nating lugar? Ang target po natin sana ay today, pero base po dito sa report nga natin, baka po hanggang bukas ay sana matapos na natin. Dito po sa mainland area, ito po yung sa Gensan at saka sa Davao Sur area. Pero ang nakikita po namin na medyo matagalan pa ay yung po nasa mga isla, kagaya po dun sa Balut Island. Okay. Natural na po na kapag ganitong may mga interruption, yung reaction po ng taong bayan dyan, lalong-lalo na yung mga affected areas ay talagang may galit, nagiging impatient. Are you receiving, yung mga complaints? At how do you address all these complaints? Kung meron man. Sa ngayon po kasi, mabilis po yung ating paglalatag ng restoration effort. Kung saan po, una po ay inactivate po natin o pinagana natin, yun po tinatawag nating task force kapatid. Yung pong task force kapatid, ang ginagawa po natin doon sa pangunguna po ng National Electrification Administration at yung asosasyon po ng mga electric cooperative, yung pong tinatawag natin PELRECA, sila po ay nangangalap ng mga volunteer galing sa mga areas na hindi po apektado. Nag-form po sila ng mga volunteer teams, dala po yung kanilang mga gamit, yung boom truck, mga gamit sa pagtatayo ng poste, paglilinya ng kuryente. At ang iba po sa kanila may daladala na rin mga supplies na pwede nilang i-share doon sa mga apektadong areas. Kung kagad po nakita po kagad ng karamihan ng ating mga customer na meron pong naggagawa kagad doon sa mga nasirang poste. So hindi po tayo masyadong nakakatanggap ng mga reklamo dahil nakikita po nila mismo on the ground yung presence po ng ating task force kapatid na siya pong nangunguna sa restoration. Ano po ba ang talagang pinagkukuhanan ng enerhiya po dito sa bahaging ito ng Mindanao? Ang area po na nasasakupan ng General Santos at ng Davao Sur ay ang ating pong Mindanao grid mismo. Kung kaya po wala pong particular na planta na pinagkukunan. Lahat po ng planta na nakakabit po sa grid ay pwede pong mag-supply ng kuryente sa mga affected na areas. Maliban lang po doon sa ating mga island, kung saan naman po
meron tayong private sector at ang National Power Corporation na siya nagbibigay ng supply ng kuryente sa pamamagitan ng mga diesel gensets. Okay. Ngayon po bang wala silang, kumbaga ay elektrisidad, meron pang ginagawa po, ewan ko kung sa inyo o di kaya local government, ano po bang pinoprovide na serbisyo ngayon doon para at least meron po silang ilaw po dyan? Sa ganun po mga pagkakataon, ang inuuna po ng ating kagawaran, katulad na rin nga po ng National Power Corporation at ng National Electrification Administration, ang una po nating binibigyan ng serbisyo ng kuryente ay kung saan po nandoon nagko-converge yung mga tao, kagaya po ng mga evacuation center, mga pasilidad po ng local government unit, or yun pong mismo mga health centers, yun po yung inuuna natin. Pangalawa po, tinitingnan po natin kung yung mga areas na yon ay meron po bang backup na gensets at kung ang mga gensets na ito ay napapatakbo. Dahil yun, alam po natin kung gaano ka-importante ang kuryente, lalo-lalo na po sa panahon ngayon na technology-driven na ang halos karamihan ng ating mga gamit. So ngayon po na kumbaga ay hindi pa rin fully restored, ang ahensya po ninyo ay may ugnayan din po hindi lang sa mga private sector, kundi pati rin ho doon sa mga binanggit po natin munisipalidad, dalawigan, para yung serbisyo po ay tuloy-tuloy? Tama po kayo, Father. Meron po kasi kaming tinatawag na Task Force on Energy Resiliency. At ito pong task force na ito po yung nangunguna ng interagency coordination para nga po sa mga kalabidad, pagsisiyasat po ng mga apekto at pagbibigay lunas po o pagbibigay ng mga solusyon at mga aktibidad na kinakailangan sa mga pagkakataong kagaya nitong nagkaroon tayo ng lindol. Hindi naman po ito ang unang beses na inactivate natin yung ating task forces, both po yung ating task force kapatid at pati po yung ating task force on energy resiliency. So, halimbawa po, may mga lugar po na inaccessible. Tayo po ay kagyat na nakikipag-ugnayan sa DPWH para po ma-check natin kung paano tayo makaka-access kagad. Nakikipag-ugnayan din po tayo sa Department of Health para po doon sa mga klinika at hospital. Pati po sa DILG para po magkaroon tayo ng pamamaraan na mabilis ang pakikipag-ugnayan sa lahat ng local government units. At kagaya po dito sa lindol na ito, tayo po ay nagpadala kagad ng namumuno ng ating kagawaran, si Undersecretary Wimpy Pentebella po, kasama po ang administrator mismo ng National Electrification Administration. Nagpunta po sila doon sa area mismo na naapektuhan upang sila po mismo ang magbigay ng kaukulang direksyon, supervision at coordination po sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na kinakailangan nating bigyan ng pansin. Okay, malihis po tayo ng konti. Ngayon pong mainit ang panahon, galing po tayo sa mainit na panahon, medyo umuulan-ulan na ngayon. Yung pagtaas po ba ng singil sa kuryente ay merong correlation yan? Siguro po natatandaan nyo, nagkaroon po tayo ng mga yellow and red alert sa Luzon. Ganon din po sa Mindanao. At dahil po dito sa lindol, yung po sa Mindanao. At sa Visayas po hanggang ngayon po ay meron tayong yellow alert. Ang ibig sabihin po ng yellow alert, sufisyente pa po ang supply natin ng kuryente, ngunit kinakapos po tayo doon sa reserba. Sa mga pagkakataon pong ito, napipilitan po tayong patakbuhin ang mga planta na may kamahalan ng ginagamit nating fuel, kagaya po ng diesel at saka yung pong bunker. So sa paggamit po natin ng mas mahal na gatong sa ating mga generation facilities, ito po ang pwedeng magdulot sa atin ng pagtaas, bahagyang pagtaas ng presyo ng kuryente. So yun po una na dahilanan yan. Kasi po sa normal na sitwasyon po, sa pamamagitan po ng ating wholesale electricity spot market, ang inuuna po nating padaluyin sa mga linya ng kuryente ay yung pong pinakamura. So meron pong
stacking pattern tayo o yung pag-aayos ng pagkakasunod-sunod ng mga planta na tatakbo ng naaayon po sa presyo ng kuryente na isinusupply nila. Okay. Malaking malaking kumpanya itong Meralco, for example, private po 'yan, di ba? So Opo. ano yung kumbaga ay bearing nito sa supply ng kuryente at kayo naman bilang Department of Energy, how do you parang regulate such a system para yung paglilingkod talaga sa taong bayan ay naibibigay po natin na hindi naman kalabisan? Maraming salamat po sa paglilinaw na yan, Father. Ang ating pong kagawaran, ang Department of Energy, ay hindi isang regulator. Kung hindi kami, ang kagawaran po ang nagbibigay ng mga polisiya at nagbabalangkas po ng mga rules and regulation. So doon po sa implementasyon natin ng mga rules and regulation, pati po ng mga policy, tinitingnan po natin kung itong palisiya natin ay naaangkop para pababain ang presyo ng kuryente. At kung hindi po sapat yung ating mga polisiya, tayo po ay naghahanap ng mga solusyon. Sa isang banda naman po, pagdating po dun sa usapan na pag-abuso o yung actual na regulation, ito po ay nasasakupan o nasa jurisdiction po ng ating Energy Regulatory Commission na siya pong nagsisilbing regulator ng ating pong mga private sector participants pagdating po sa negosyo ng kuryente. Kung kaya't meron pong regular na pag-aaral, investigasyon na ginagawa ang ating ERC or Energy Regulatory Commission. Ganon din po naman ang ating kagawaran ng enerhiya. Kung sa implementasyon ng ating mga policies, may nakikita po tayo ring hindi pagsunod or hindi po pagtalima kagad ng ating po mga stakeholders, ito po ay pinagbibigay pansin kagad natin sa Energy Regulatory Commission para magkaroon po tayo ng joint activities or joint investigation. Bukod pa po diyan, nakikipag-ugnayan din po kami sa ibang ahensya kagaya po ng Philippine Competitive Commission kung saan po tinutulungan nila tayo sa pag-aalam kung ito po bang pagbibigay ng serbisyo ng kuryente ng ating mga private sector ay merong nalalabag na mga batas o laye na siya pong nangangalaga naman sa pagpapatakbo po ng negosyo. Okay. Are you telling me now that itong ERC at saka DOE, these are separate and distinct entities? Tama po kayo, Father. Magkahiwalay po yan. Ang Department of Energy po ay kasama po sa executive branch, samantalang ang Energy Regulatory Commission po ay isang independenteng komisyon na ginawa po under sa Republic, doon po sa ating Electric Power Industry Reform Act. Hindi po siya nasasakupan ng Executive Department or ng kahit na anong sangay ng ating gobyerno. Independent po siya. Okay. Yung po bang pagtaas ng presyo ng langis? Kasi definitely, yung crudo ay kinakailangan niya para i-power mo itong mga generation natin, power supply. Sa Department of Energy ba yun o ERC? Kung presyuhan po ng ating liquid fuels, dahil ang liquid fuels po naman natin ay hindi na ang pangunahing fuel po natin sa power generation. Kukunti na lang po ang antas na binibigay po ng mga diesel genset or bunker powered na power plants natin. Ang kalakihan po ng ating liquid fuel ay ginagamit po sa transportasyon at sa industries. Ito po ay fully deregulated na. At wala pong namamahala o walang nagre-regulate sa presyohan po ng ating petroleum product. Pero kung natatandaan po ninyo, na dahil po sa krisis na dinulot po ng gera sa Middle East, nagkaroon po tayo ng energy emergency. At yung pong energy emergency, nagbigay po yan ng power sa atin pong kagawaran na kung saan i-monitor po closely at kung kinakailangan ay mag-set po ng tinatawag nating ceiling sa pagtataas ng presyo ng petroleum product.
Hello po. CEO Energy, yung pong ginawang parang ad hoc na komisyon. Medyo nawala po kayo. Sorry po. Wala po si Yusek Marasigan. But, Hello Apo. po. So, ibig sabihin po, itong nagkaroon po tayo ng energy. Hello po, Yusek. Okay, medyo nawawala po tayo. Pero, yung dito po ang energy at minomonitor nila yung presyuhan ng langis dyan, lalo sa mga langis. At sino ba talaga ang, kumbaga, ay nag-regulate din nun? Although, we are under the regulation wala si Veritasan. Ang kalinis-linisang puso ni Maria. Ngayong Sabado, 13 ng Hunyo, ay kapistahan ng kalinis-linisang puso ni Maria o Immaculate Heart of Mary na tanda ng dakilang kadalisayan sa kanyang pagtugon sa utos ng Diyos na maging ina ni Jesucristo at ang kanyang pagmamahal sa anak ng Diyos na si Jesus. Sa misyon nitong pagtubos sa sangkatauhan, ang kapistahan ay nagtuturo sa kahalagahan ng buhay ni Maria sa kanyang pagiging masunurin sa banal na espiritu kung saan naranasan ang parehong kagalakan at kalungkutan, ngunit nanatiling tapat sa kanyang pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Maging inspirasyon nawa natin ang kalinis-linisang puso ng mahal na Birhen na handang sumunod sa kalooban ng Diyos at naggatid ng pagmamahal sa kanyang anak na si Jesus. Immaculate Heart of Mary, pray for us, now and at the hour of our death. Amen. Celebrating 57 years of Catholic Broadcasting. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali. Balita ng sambayanan, mga turo at pagtulong sa kapwang nangangailangan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 33 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eucharistia. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eucharistia maliban na lamang sa mga may karamdaman. Sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan! Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the earth. Veritasan. Mga kapanalig, ituloy po natin ang talakayan patungkol po dito sa restoration na ginagawa po ng Department of Energy, restoration of power supply dyan po sa malaking bahagi ng Mindanao. Well, it's good to learn or to know that almost yung mga probinsya at lokalidad
na apektado po nitong nangyaring earthquake ay na-restore na naman yung kanila pong electricity. At kanina nakapanayan po natin si Yusek Marasigan, meron po tayo nabinbin tanong na nagkaroon nga ng state of emergency crisis. Kaya sino kaya ang kumbaga in charge dito? Ito na po yung sagot. Executive Order number 110, declaring state of national energy emergency and authorizing the unified package for livelihood, industry, food, and transport. Sa mga whereas po nila, ito po yung binigay. Whereas the declaration of a state of national energy emergency will enable the government through the Department of Energy and other concerned agencies to implement responsive and coordinated measures under existing laws to address the risks posed by disruptions in the global energy supply and the domestic economy. Okay, akala ko wala na yung ating guest. Yusek, sagutin nyo lang po ito and then you can go. Okay, binanggit ko na ho yung pertinent provision. Sige po, Department of Energy po ba ang in charge po dito sa National Energy Emergency Crisis? Salamat po, Father Jerome. No? Tama po kayo dahil po doon po sa ating Executive Order 110, binigyan po ng authorization ang Department of Energy na manguna po para i-address ang lahat ng concern tungkol po dito sa pakikipag-ugnayan naman po sa iba't ibang ahensya. Kung kaya doon po sa inyong natanong na paano yung pagtaas ng presyo ng ating mga liquid fuel, ito po ay matamang pinag-aaralan linggo-linggo, araw-araw halos po ng ating kagawaran, kung kaya doon pong kasagsagan ng pagtaas ng presyo ng produkong petrolyo, naglalagay po ng ceiling ang ating Department of Energy sa pagpapataw po ng karagdagang presyo. Okay. Hindi po ba umaalma ito pong mga supplier, malalaking kumbaga kumpanya ng langis? Dahil meron tayong deregulation law tapos para lang pumapasok dito ang kagawaran ng enerhiya para sila i-monitor. Kami po ay patuloy or tuloy-tuloy po ang pakikipag-coordinate namin sa mga oil companies, malaki man o maliit. Hindi lang po pagdating doon sa presyo, kundi pati po sa supply. Siguro po narinig ninyo na inatasan din ng Department of Energy ang Philippine National Oil Company na mag-stock po ng petroleum product para po pangsalo kung sakali pong kulangin tayo ng supply. Pero pagdating po sa presyo, of course, yung pong ating mga oil companies, pinapaalam po nila sa Department of Energy yung kanilang mga calculation or estimation ng pagtaas at pagbaba ng presyo ng petrolyo. Yun naman po ay ginagamit nating basihan kung paano natin isa-set yung presyo na dapat ipatupad. At alam naman po at kinikilala ng ating mga oil companies na meron po tayong state of energy emergency. Nagpapasalamat po kami sa kanilang lahat dahil nakikiisa po sila. Siguro nabalitaan nyo rin, patuloy po yung pagbibigay nila ng diskwento pagdating po doon sa kanilang mga programa kung saan ang mga driver po ng public utility vehicles ay meron pong karagdagang mga benepisyo na binibigay ng oil companies. Maliban pa po at hindi pa po kasali yun namang mga programa ng Department of Energy, LTFRB at pati po ng DOTR. Pati kasama nga rin po pala natin ang DSWD. Okay. Yung pong supply, saan po ba talaga yung majority kinukuha? Middle East po ba ito? At wala ng ibang bansa na meron po tayong pinag-aangkatan ng langis? Marami po tayong pinag-aangkatan ng langis. Pero sa ngayon po kasi, iisa na lang po ang refinery natin dito sa Pilipinas at ito po ay pag-aari ng Petron Corporation. Ang ating po pag-angkat ngayon ay pwede naman pong bumili sa iba kung kaya't ito nga pong state of emergency. Tayo po ay nakapag-ugnayan kung saan tayo pwedeng kumuha at sa gandahan palad po. Bukod po sa Middle East ay nakakuha po tayo ng crude oil galing po sa Russia. Pero pagdating po dun sa mga refined product, ito po ay binibili natin sa iba't ibang bansa na malapit sa atin. Maaari po sa South Korea, sa Japan at sa Singapore.
Pero yung pong mga bansang yon, sila po naman ang nag-aangkat ng crude oil buhat din sa Middle East para i-allocate sa atin. Kaya indirect po ang pagbili natin ng crude oil. Okay. So maraming salamat po sa inyo, Yusek. Malaking kalinawan po ito sa, sitwasyon na pinagdadaanan po natin ngayon, lalong-lalo na patungkol dyan sa energy supply, pati na rin sa presyuhan ng langis. Thank you so much, Yusek. Maraming salamat po, Father Jerome. Isa pong malaking karangalan na maging bisita ninyo sa inyong programa. Sana tayo po ay kasihan ng Diyos para po magandang pagpaliwanag natin sa ating mga publiko, lalo-lalo po sa ating mga konsumidor ng enerhiya, both yung petroleum product at elektrisidad. Maraming salamat po ulit. Okay, yan po si Yusek Marasigan. Maganda po yung kanyang mga mga pagpapaliwanag dahil unang-una naiintindihan. Kumbaga yung konteksto, yung proseso, at saka yung sistema ay nakita natin doon sa kanyang mga pagpapaliwanag. At palagay ko, yung pong ating mga kababayan ay dapat ma-assure na ito pala yung nangyayari. Kasi minsan, ang nababalitaan lang po natin dito, bits and pieces of information. Alam lang natin tumataas. Bakit ba tumataas? Di ba? Naipaliwanag yung kanina ni Yusek Marasigan. Saan ba nanggagaling yung mga langis na yan? Meron palang pinagkukuhanan naman, hindi lang pala Middle East. Di ba? So meron din palang ibang mga bansa na pinagkukuhanan natin. So at least dito, sa ganitong talakayan, na-expand nga yung ating kaalaman. Kaya hindi lang po tayo nagre-rely, doon lang po sa mga komentaryo na. Usually, ang nakikita po natin at napapakinggan at nababasa, mga komentaryo na, di ba? At yun lang po ang napagpo-focusan natin. At akala natin ay lagi tayong nalulugi, lagi po tayong nasa receiving end nitong kumbaga ay mga pangyayaring ito at tayo yung laging kawawa. Pero intindihin natin kung bakit nagkakaganon. Yun nga lang, syempre, ang gusto naman natin dito sabihin, kung ganun pala yung kalakaran, ganun pala yung sistema, yung proseso ay nakita po natin, sana yung pong mga public servants natin ay talagang committed, dedicated sa paglilingkod sa mga Pilipino at sa bayan. Kasi kung papasukan pa po natin yan ng corruption, lalong talagang magiging kaawa-awa ang sitwasyon po natin. Imagine, nagtataasa na nga yung presyo ng commodities, kasama na ho dito anong power supply, ang kuryente, tapos ito nung krudo, anong gasolina, anong langis, papasukan mo pa ng corruption, papasukan mo pa ng panggagancho sa taong bayan, wala na ho tayong makukuha ditong serbisyo. Diba? Ang mangyayari dito, business na talaga. Purely business kung saan pinagkakakitaan pa ay yung mga Pilipino. Yun po ang malungkot na pwedeng mangyari po sa atin. And we don't want that to happen, of course. That's why it's always good for the public to know. Yung knowledge ay napakahalaga dahil doon po tayo kukuha ngayon ng ating bala. Ika nga, magsasalita tayo, magkikriticize tayo, we should know where we speak of. Ika nga, may pinaghuhugutan, may pinanggagalingan, may kaalaman. Kasi pangit din naman na salita tayo ng salita, pero hindi natin alam kung saan nanggagaling yung ating pong mga criticisms. So I guess now, we can have a balanced, objective, and objectively critical, ika nga na kumbaga ay mga sasabihin patungkol po dito sa isyong ito. But of course, ginagawa po natin ang palatuntunan ito, hindi naman para maging kumbaga ay knowledgeable tayo, tapos maging critical tayo, kundi maganda na yung kaalaman ay nagagamit natin para din sa advantage natin. Anong advantages natin dito? Paano tayo magkakaroon nga nitong supply? Paano mas maging efficient? Di ba? Yung paggamit itong supply. Tapos, ano pa ba ang pwede nating ibigay na suggestion para yung pong mga kinauukulan ay gumana talaga na maayos, gumawa na maayos, maging effective din po sila. So, ito po yung mga nakikita nating advantages na dapat sana ay tinitake natin, ginagamit natin para hindi po tayo dugi in the long run. Magbabalik po ang Veritasan. Veritasan.
Hatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ang tinapay ng buhay. Pagnilayan natin. Mula sa kawikaan ni Solomon, ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalahan. Ang tinapay ng buhay, inihatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. San Antonio de Padua. Tuwing ika-13 ng Hunyo ay kapistahan ni San Antonio de Padua. Isinilang bilang si Fernando Martins sa Portugal. Siya ay patron ng mga mahihirap at mga nawawalang tao at bagay. Inilalarawan siyang may hawak na libro, Bulaklak ng Lili, at kasama ang Batang Jesus. Ayon sa kwento, ang Panginoong Jesus ay nagpakita kay San Antonio sa anyong maliit na bata. Namuhay siya na puno ng karukhaan. Pangaral ng mabuting balita, ipinagtanggol niya ang pananampalatayang Katoliko mula sa mga erehe at ginawaran bilang Doctor of the Church. Siya ang unang guro sa Ordeng Franciscano dahil sa pangangaral sa mga tao tungkol sa pananampalataya at banal na kasulatan. Kapanalig, naway ating tularan si San Antonio de Padua sa pagpapalaganap ng mabuting balita at maging misyonero ni Jesucristo sa makabagong panahon. San Antonio de Padua, ipanalangin mo kami. Saint Anthony of Padua, we implore. Oh, teach us how to live the gospel way of life. Veritasan. Mga kapanalig, ngayon ko lang po i-announce ito, bihira ko pang ina-announce ito, na yung pong ating palatuntunan ay mapapanood din po sa TV Sky Cable, Channel 211, at syempre sa YouTube channel ng Radio Veritas. Meron pong nakikinig at nanonood po sa atin, nakalagay po dito sa ating pong FB Live ay mga 15 po sila. Dagdagan po natin. Nakabalik na po tayo ng Pilipinas. Yung po mga kababayan po natin dyan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, balik po tayo sa pakikinig. At yung po namang mga kababayan po natin sa iba't ibang bansa, mga taga Middle East, sa Europa, sa Amerika, tune in din po kayo para at least po ay nakakasubaybay din po kayo sa mga nangyayari po dito sa ating bansa, sa ating bayan. Hindi lamang po sa palatuntunan ng Veritasan, kundi sa lahat po ng palatuntunan ng Radyo Veritas. So, ngayon pong umagang ito, ulitin ko, sa mga kabubukasan po ng kanilang radyo, ng kanilang Facebook, at saka TV. Sabi ko, Sky Cable yan, Channel 211. Ang pinag-usapan po natin ay yung energy crisis na rin. Diyan po sa Mindanao, dalangan ng lindol at energy crisis dito po sa Pilipinas. Gawa naman ng digmaan dyan sa Middle East. Kapag tinitingnan ko po yung sarili ko dito sa television, sa screen, sobrang taba ko, yung pong aking pisngi, lang lapad eh. Pero sa personal naman, hindi po ganun. Maraming nagtatanong Patel, tumaba kayo? Mukha lang pong tumaba, pero kapag nakita ninyo sa personal, sabi nila, tingin mo namin ang taba-taba po ninyo, pero hindi naman din pala. Okay, sa anggulo lang po yan. Anggulo lang yan. Okay, meron pong sa group chat, sabi ho dito ay pakisama po sa daily mass at prayer, ang lubusang pagaling ni Cecilia De Leon sa cataract, sa both eyes niya, vertigo, bukol sa right breast, layuma sa tuhod at balakang, high blood pressure. Okay, pagdadasal po natin yan. Okay, si Cecilia De Leon, kasama na rin po lusugan, kalakasan ni na Aquilina, Roberto De Leon, tapos Ion Bergerson, Ernesto Elisan Jr., Dulce Aquino, Philip Cruz, Mary Grace Bantiling, Antonina Hoson. Okay, marami po sila na ipagdadasal po natin. Sa misa po dito sa Radio Veritas ay ipagdadasal po natin yung mga intentions na yan. Nabalitaan ko rin po na si Father Ernie De Leon, pari po ng Diocese ng Balanga, Bataan. Dati ko po siyang kasamahan din dito sa Catholic Bishops Conference of the Philippines.
bilang sekretary din po ng isang komisyon ay pumanaw na. Condolence sa pamilya ni Father Ernie. Hindi po natin alam kung ano ang naging sanhi ng kanyang pagpanaw. Ganun pa man, ang panalangin po natin para sa katahimikan at kapayapaan ng kaluluwa ni Father Ernie. And of course, condolence din kay Father June Sescon, ang kanya pong obispo. Si Father June ay dati pong pastor o di kaya rector ng Basilica diyan po sa Quiapo Church bago siya nahirang bilang obispo ng Balanga, Bataan. O ngayon po ay mainit pero umuulan-ulan na. Sabi kanina ni Yusek, kaya naman pala tumataas din yung presyo ng electricity dahil umaamot na po tayo ng power supply doon sa iba't ibang kumbaga ay supplier. Ika nga, so hindi na kinakaya, kaya ay humihingi na tayo ng tulong sa ibang supplier. At dito ina-activate natin yung crudo, for example, na inaangkat din. So binabayaran natin. Kaya pala, pero parang merong correlation na kapag mainit ang panahon, tumataas din ang singil sa kuryente. So now we understand. Pero meron siyang binanggit na mga crisis level. Merong yellow, merong red, at yung yellow, kita natin na meron pa namang supply, kakayanin pa naman, pero kinakailangan na natin mag-angkat. Kasi baka kalaunan ay hindi rin kakayanin. Kaya sa pag-angkat natin ng supply, doon po tayo nagbabayad din. Ika nga, ganun pala yun. So now we understand na kapag tumataas kapag mainit ang panahon, medyo tataas ang singilan sa kuryente. Well, kahit hindi po natin, kahit hindi po natin tingnan yung ganong aspeto ng paliwanag ni Yusek Marasigan, sa sobrang init po ngayon, tataas talaga yung babayaran natin sa electricity dahil gumagamit po tayo ng kumbaga air conditioning units, ng electric fan, tapos ay para malibang po tayo, nanonood tayo ng television. So yun po ang pandagdag din sa binabayaran po natin. Kaya tumaas din yung ating consumption, ika nga. So iba yung consumption na tumaas, iba din yung binabayaran natin sa pag-aangkat ng power supply. Okay? Yung enerhiya mismo na binabayaran natin, magkaiba po. Medyo ng bayarin patong po ang risk. Kaya kapag kung ito maganda din yung isang aspeto kung ay nagkakastusan ay iintindihan natin. Usually, ang pagkain, diba, yung basic commodities na from pagkain, tubig, diba, dam. Pero ito ay basic commodity na rin, ika nga, yung pong ating electrical supply. So, commodity yan naman ito. Kasi wala yan, masado po tayo. Ang hirap-hirap. Ma-injure ka na yung araw, diba, mainit, sa bukid tayo, short na sobre, whatever, gawin lang natin, isang bahay, pumunta na lang ng mall, pag-feedback. So mga kapanalig, maraming salamat dito sa pagpuntunan ko. At kung mga serbisyo publiko na nagawa ng Radyo Veritas ay maganda na dapat po natin tangkikin. Sa po at panuntun sa amin ito, bukas po ay araw ng linggo po ni Kapitan na mga, and of course, Immaculate Heart of Mary, yung po ng Secretary of Jesus, ito po yung hapon, at magpadin po ngayon, dito po sa Shrine, meron po tayong misa, live or Radio Veritas. Ang katotohanan. Bye-bye!
Veritasan. Panalangin para sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao Region. Panginoon, patuloy po ninyo kaming puspusin ng awa at pagmamahal. At alam namin na walang imposible sa iyo. Naway patnubayan po ninyo ang mga naapektuhan ng lindol at iba pang sakuna sa Mindanao Region. Alam namin na kayo ay isang mapagmahal na ama na hindi pinababayaan ang kanyang mga anak, lalo na sa oras ng sakuna. Amen. Ang kalinis